Si Cristina Onassis ay anak at tagapagmana ng isa sa pinakakilalang internasyonal na negosyante ng ika-20 siglo. Sa kasalukuyang panahon, isa siyang bilyonaryo, ngunit sinundan siya ng trahedya sa kanyang buhay at sa huli, inangkin din siya ng sumpa ng kanilang pamilya noong siya ay bata pa. Ito ang kanyang kwento. Si Cristina Onassis ay ipinanganak noong ika-11 ng Disyembre, 1950 sa Leroy Sanitarium na kalaunan ay nakilala bilang Leroy Hospital sa lungsod ng New York. Ang kanyang ama ay si Aristotle Onassis at ang kanyang ina ay si Tina Onassis Levanos. Siya ang bunso sa dalawang anak, may mas nakatatandang kapatid na si Alexander na ipinanganak 2.5 taon bago si Cristina. Upang maunawaan ang takbo ng buhay ni Cristina Onassis, kailangan nating maintindihan kung sino ang kanyang mga magulang at ang yaman na kanilang nakamit. Si Aristotle Onassis, ang kanyang ama, ay nagmula sa medyo payak na pinagmulan, ngunit ang kanyang ama naman ay isang matagumpay na taong umasenso sa sariling sikap. Ipinanganak si Aristotle sa Smyrna, sa silangang baybayin ng Turkey noong 1906. Si Onassis ay may lahing Grego, isang etnisidad na karaniwan sa populasyon ng Smyrna noong panahong yon. Nang magdigmaan ang Greece at Turkey matapos ang unang digmaang pandaigdig, lumipat si Aristotle mula Turkey patungong Argentina. Doon nagsimula ang pag-angat niya bilang negosyante, sumabak sa tabako at transportasyong pangkargamento bago kumita ng malaki noong ikalawang digmaang pandaigdig. Pagkatapos ng digmaan, pinalawak niya ang negosyo sa industriya ng mga kumpanyang panghimpapawid at kasino at naging pinakamalaking magnate sa pagpapadalang pandagat sa mundo. Kabalintunan, ang kasal ni Onassis kay Tina, ina ni Cristina, ay isang pagsasama sa anak ng isa sa kanyang pinakamalalaking karibal. Ito ay si Stavros G. Levanos, ang may-ari ng Levanos Shipping Empire at isa sa iilang kumpanya na kayang hamunin ang dominasyon ni Onassis sa industriya ng kargamentong pandagat sa Mediterranean. 17 lang si Tina nang pakasalan niya ang 40 taong gulang na si Onassis noong 1946. Ipinanganak si Cristina sa isang napakayamang angkan ng negosyante na lalo pang yumaman habang lumalaki siya dahil sa mga bagong koneksyon sa negosyo ng kanyang ama sa Saudi Arabia at sa lumalawak na proyekto sa langis. Gayunpaman, may mga kontrobersya rin. Alam na alam ni Cristina ang tungkol sa mga kilalang isyu ng kanyang ama sa buwis, nakaduda-duda at kinasasangkutan ng kanyang mga barko na gumagamit ng bandila ng Panama at Liberia upang makaiwas sa pagbabayad ng buwis at mga bayarin sa adwana. Internasyonal ang kinalakihan ni Cristina. May negosyo ang kanyang ama sa iba't ibang bansa at ang pamilya nila ay may mga tahanan at base sa 3 kontinente at sa maraming bansang gaya ng Gresya, Argentina, US, Pransya at Inglaterra. Dahil dito, madalas silang lumipat-lipat at si Cristina ay hindi nagkaroon ng edukasyon sa isang bansa lamang. Pangunahing inaalagaan siya ng mga katulong at bihirang mapansin ng abalang magulang sa negosyo na karaniwan sa anak ng sobrang mayayamang pamilya. Sa pagsisimula ng kanyang pagdadalaga, ipinadala siya sa Inglaterra at nag-aral sa Headington School, isang prestihiyosong pribadong paaralan para sa mga babae, at sa Queen's College sa London noong huling 1960. Magulo ang mga taong ito sa buhay pamilya niya. Mas matanda ng higit 2 beses ang ama kaysa ina ni Cristina nang sila'y magpakasal at naging magulo ang pagsasama nila noong 1950 dahil sa matagal na relasyon ni Aristotle kay Maria Callas, isang sikat na Griego-Amerikanong mga awit. Sa huli, nagdiborsuyo ang kanyang mga magulang noong 1960. Lalo pang napansin ang kanilang pamilya nang magsimulang makipagrelasyon ang ama ni Cristina noong kalagitnaan ng 1960 kay Jackie Kennedy, ang biyuda ng pinaslang na pangulong si John F. Kennedy. Sa huli, ikinasal sila noong Oktubre 11, 1968 at naging sentro ng media ang kanilang pagsasama dahil sa kasikatan ni Kennedy noong 1960. Hindi nagustuhan ni na Cristina at Alexander ang kanilang madrasta at labis nilang ikinainis ang mas mahigpit na seguridad at pakikialam ng media sa kanilang buhay dahil sa relasyon at kasunod na kasal. Naniniwala si Cristina na interesado si Jackie sa kanyang ama dahil sa pera at tinawag itong ang malas na pagkahumaling ng aking ama.
Noong mga unang linggo ng 1973 sa edad na 22, may nangyaring pangyayaring humubog sa natitirang buhay ni Christina. Naging interesado sa paglipad bilang libangan ang kapatid niyang si Alexander noong huling bahagi ng dekada 60. May libu-libong oras na siyang nalipad at lisensyadong piloto. Naging presidente pa siya ng isang regional na subsidiary ng negosyo nilang Olympic Aviation. Ang isang problema ay hindi ganon kaganda ang paningin ni Alexander, bagamat maaring hindi ito direktang naging dahilan ng trahedyang nangyari noong Enero 1973. Noong Enero 22 ng taglamig, inilabas ni Alexander ang isang maliit na amphibious eroplano, Piaggio P-136 para magturo sa nais maging bagong piloto ng airline. Nasa kanang upuan si Alexander habang si Donald Macusta, ang bagong piloto, ay nasa kaliwa at nagpapalipad ng eroplano. Isang pangatlong piloto, si Donald McGregor, ang nakaupo sa likod. Nauwi sa malubhang aksidente ang paglipad nila mula Hellinikon International Airport sa Athens dahil sa nagkabuhol-buhol na mga kable. Pagkalipad, agad lumubog ang kanang pakpak at bumagsak ang eroplano. Si Alexander ang pinakagrabe ang tinamo. Maluba ang kanyang sugat at naka-life support siya matapos ilang oras. Pumanaw siya kinabukasan matapos mapagpasyahan na wala ng posibilidad na mailigtas siya. 24 anyos lang siya. Ang bagong kandidatong piloto na si Macusta at ang regular na piloto ni Alexander na si McGregor ay parehong malubang na sugatan pero nakaligtas. Ang pagkamatay ni Alexander ang nagbigay kay Christina ng karapatan bilang tagapagmana ng negosyo ng pamilya at ng napakalaking yaman ng kanyang ama. Sinimulan na niyang sanayin si Christina bilang kahalili kahit abala rin ang isip niya sa iba pang bagay. Naging paranoid si Aristoteles at naniwala siyang may masamang pakana sa likod ng pagkamatay ng kanyang anak. Sinisimuna niya si Macusta at pagkatapos ay napagpasyahan niyang ang CIA ang nasa likod ng aksidente at gusto siyang gantihan dahil sa relasyon niya kay Jackie Kennedy. Habang nag-alok siya ng malalaking gantimpala sa sinumang makapagpapatunay sa mga delusyon niya, pumunta si Christina sa New York para magsimulang masanay sa papel na buong buhay niyang inakalang balang araw ay gagampanan ni Alexander sa negosyo. Nagdala ng sabayang trahedya ang sumunod na 2 taon. Nakita na natin na labis na dinamdam ng ama ni Christina ang pagkamatay ni Alexander. Ganun din ang kanyang ina. 2 beses na muling nag-asawa si Tina mula nang maghiwalay sila ni Aristotle. Nagkaroon din siya ng lumalalang problema sa mga gamot na nireseta at lalo pa itong lumala matapos ang pagkamatay ni Alexander. Noong ika-10 ng Oktubre, 1974, habang nananatili sa mansyon sa Paris na tinitirhan nila ng kanyang ikatlong asawa, siya ay na-overdose at namatay dahil sa pag-ipon ng likido sa kanyang mga baga. Marami noon at hanggang ngayon ang nagpalagay na ito ay pagpapakamatay dahil sa labis na kalungkutan matapos mamatay ang kanyang anak noong nakaraang taon. Namatay ang huling direktang kamag-anak ni Christina matapos ang 6 na buwan. Matagal nang may myasthenia gravis, isang sakit sa kalamnan, ang kanyang ama. Gayunpaman, matapos ang pagkamatay ni Alexander, tumigil siya sa paglaban sa kanyang karamdaman at tila nawala na rin ang kanyang kagustuhang mabuhay. Namatay siya noong ika-15 ng Marso 1975 sa isang ospital sa Paris, di umano dahil sa respiratory failure. Dahil dito, namatayan si Christina ng pareho niyang magulang at ng kaisa-isa niyang kapatid sa loob lamang ng wala pang 26 na buwan. Dahil sa mga trahedyang ito, nasabi niya, nag-iisa na lang ako sa mundo ngayon. Sa pagkamatay ng kanyang ama, isang malaking bahagi ng kayamanan at negosyo ng pamilya Onassis ang namana ni Christina. Humigit kumulang 45% ng ari-arian ay itinakda ng kanyang ama para sa pagtatatag ng Alexander Onassis Public Benefit Foundation, isang kawanggawang organisasyon na itinatag bilang alaala kay Alexander. Ngunit si Christina ang nagmana ng karamihan sa natitirang 55%.
Habang matagumpay din siyang nagpetisyon na manahin ang bahagi ng malaking yaman na nauhan ng kanyang ina bilang bahagi ng diborsyo ng kanyang mga magulang noong 1960. Dahil dito, isa na siyang napakayamang babae na may ari-arian na humigit kumulang $6 milyong na katumbas ng halos $3 bilyong ngayon at namumuno sa isang imperyo ng negosyo. Agad nagpasya si Cristina na bawasan ang pasanin ng pagpapatakbo ng negosyo sa pamamagitan ng pagbebenta ng malaking bahagi nito. Pagsapit ng kalagitnaan ng dekada 70, lumawak na ang negosyo ng Onassis sa freight shipping, transportasyon, airline, sugal, langis at iba pa. Ibinenta niya ang ilang bahagi nito at ang iba pang bahagi ng negosyo at mga ari-arian naman ay ipinagkaloob niya sa mga gawaing kawanggawa. Samantala, pinagtibay niya ang pagmamay-ari sa pangunahing negosyo ng shipping at airline kahit may mga haka-haka kung gaano kalaki ang papel niya sa araw-araw na pagpapatakbo nito. Ang pangkalahatang impresyon ay ang mga detalye ng pagpapatakbo ay ipinagkatiwala sa board at mga direktor ng kumpanya. Sa panahong ito, si Cristina ay naging sentro ng media dahil sa kanyang personal na buhay at maranyang pamumuhay. Namuhay siya sa halos di kapani-paniwalang karanyaan at gumastos pa ng $10,000 para magpadala ng pribadong jet sa US upang dalhan siya ng Diet Coke pabalik. Sikat siya sa pagbibigay ng libo-libo sa abalang mga kaibigan para kansilahin nila ang mga lakad nila at paglaanan siya ng oras. Iniulat ng media ang tungkol sa hindi niyang masayang buhay, pag-ibig at mga problema sa timbang. Si Cristina ay kilala sa paggamit ng crash diet para mabilis pumayat pero bumabalik din ang timbang niya kapag may mabigat siyang pagsubok. Malawak ding pinaniniwalaan na si Cristina ay may lumalalang problema sa droga, kabilang ang adiksyon sa mga niresetang gamot tulad ng barbiturates, antidepressants at tranquilizers. Mas magulo pa ang buhay may asawa at relasyon ni Cristina kaysa sa kanyang ama. Sa pagitan ng 1,970 at 1,987, dumaan siya sa hindi bababa sa 4 na kasal at 4 na diborsyo. Ang una sa mga ito ay kay Joseph Bolcar. Isa siyang real estate tycoon na malapit na mag-50 taong gulang habang si Cristina ay 20 taong gulang lamang nang sila ay ikasal noong 1971. Para kay Cristina, parang kabataang romansa ito at sa nakapagtatakang paraan ay kahawig ng kasal ng sarili niyang ina kay Aristotle nung teenager pa siya. Agad nila nga pagtanto na hindi sila bagay at nagdiborsiyo sa sumunod na taon. 3 taon nang lumipas, huli ng 1975, nagpakasal si Cristina kay Alexandros Andriadis. Isa siyang shipping magnate at tagapagmana ng malawak na imperyong pangnegosyo sa Gresya, kabilang ang mga interes sa pagbabangko. Muli, naging maikli ang kanilang pagsasama at matapos lamang ang mahigit 1 taon, nagdiborsyo sila nung unang bahagi ng 1977. Maaring ginawa ni Cristina ang pagsasama para may lihis ang sarili mula sa trahedya ng pagkamatay ng kanyang pamilya sa loob ng 3 taon. Dumating ang ikatlong pag-aasawa ni Cristina sa sumunod na taon, na yon kay Sergey Koltsov. Tulad ni Andriadis, isa rin siyang negosyante sa larangan ng pagpapadala. Ngunit ayon sa mga pag-aaral, si Koltsov na isang Ruso ay may malapit ning ugnayan sa pamahalaan ng USSR at maaring naging ahente ng KGB. May posibilidad na pinalalim ni Koltsov ang kanilang relasyon sa pag-uudyok ng Moscow upang makapasok siya sa isang napakahalagang imperyo ng negosyo sa kanluraning mundo. Sa panahong muling pumapasok ang Cold War sa yugto ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Russia at Estados Unidos. Kung ganon, agad nilang isinantabi ang ideya. Naghiwalay sila noong 1980. Pagkatapos mauwi sa diborsyo ang kasal kay Koltsov, dinugo ni Cristina ang pinakamahabang yugto ng kanyang buhay bilang adulto na walang asawa. 4 na taon ang lumipas bago siya nagpakasal muli sa ika-4 at huling asawang si Thierry Roussel. Si Roussel ay mula sa kilalang pamilyang Pranses na aktibo sa industriya ng parmasyotika at politika sa Pransya. 3 taon ang tanda ni Cristina kay Roussel, hindi tulad ng dati niyang mga asawa. Ang huling kasal ni Cristina ay nagbunga ng kanyang nag-iisang anak na si Athena, ipinanganak noong 1985 at ipinangalan sa ina ni Cristina. 2 taon matapos iyon, natapos ang kanilang kasal. Hindi na nakakagulat ito dahil babaero si Roussel at nagkaanak pa ng 2 sa kabit niya habang kasal pa kay Onassis. Hindi na nag-asawa si Cristina.
Tulad ng nabanggit, si Onassis ay unti-unting nalulong sa mga gamot na nireseta noong dekada 1970 at lalo pa itong lumala habang lumilipas ang mga taon, lalo na mula 1980 pataas nang ma-diagnose siyang may clinical depression. Dahil madali siyang makalapit sa mga doktor na madaling pumayag at makakuha ng mga reseta, lalo pang dumami ang gamot na iniinom niya noong dekada 1980 habang sinusubukang gamutin ang sugat na magulong buhay sa sariling paraan. Noong ika-11 ng Nobyembre, 1988 natagpuang patay si Cristina sa isang bathtub. Ito ay sa bahay ng kaibigan sa Argentina kung saan ginugon ni Cristina ang marami sa huling taon niya dahil may ugnayan siya sa bansang naging pangalawang tahanan ng ama niya noong 1920 sa sinubukan niyang iwasan ang media at pinag-isipang permanenteng lumipat doon para palakihin si Athena. Ang kanyang pagkamatay sa edad na 37 ay itinuring na dulot ng atake sa puso, bagamat malinaw na bahagyang dulot din ito ng kanyang pag-abuso sa droga. Habang ang iba ay nag-isip na may masamang elemento na sangkot, lalo na dahil sa napakalaking yaman ni Onassis. Ibinalik ang katawan niya sa Gresya at inilibing sa libingan ng pamilya kasama ng ama at kapatid. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay, ang $250 milyong na ari-ariya ni Onassis ay naging sentro ng matinding legal na labanan. Si Athena lang ang natirang tagapagmana niya, pero 3 taon pa lang siya noon. Dahil dito, nagtalaga ng mga Grigong katiwala para pamahalaan ang ari-ariya niya. Noong dekada 90, nagkaroon ng mga legal na alitan sa pagitan nila at ni Thierry Roussel, isang negosyanteng pabago-bago na sinusubukang gamitin ang mana ng anak niyang babae para sa sariling problemang pinansyal. Sa huli, nakuha niya ang pamana sa kanyang ika-18 kaarawan noong unang bahagi ng 2003. Ang nag-iisang anak ni Cristina ay isang mangangabayo sa show jumping ngayon. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng video na ito tungkol kay Cristina Onassis. Sana ay naging interesante ito para sa inyo. Sana nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para mapanood nyo agad ang mga bagong upload ko. Kung may mga suggestion kayo, ilagay lang sa comments at yun lang muna, kaya magkikita-kita tayo muli sa susunod na Forgotten Lives. Salamat!